Magsisimula ang ating kwento sa pagsigaw ng leech kasabay ng paglabas ng tila kidlat na ikinatake ni Hanbin. May lumabas na malaking tipak ng yelo habang sinusubukang tumakas ng leech. Iniisip nito na hindi siya basta-basta mapapatay ng isang tulad ni Hanbin na wala namang alam sa paggamit ng aura. Subalit bigla siyang napatigil nang mapansin niyang nawawala na pala ang kanyang mga paa. Muling natakot ang leech nang makita niya na buhay pa ang ating bida at madali lang nitong winasak ang malaking yelo. Hawak na pala ni Hanbin ang kanyang mga paa kaya naman dito na nagmakaawa ang leech. Habang kinakaskes ni Hanbin ang paa nito sa kanyang espada, napasigaw sa takot ang leech na itigil na ito, subalit tila nasisiyahan lamang ang ating bida sa kanyang ginagawa. Ilang sandali ang lumipas, makikita na bumabalik na si Artes sa kanyang human form. Agad namang naghanda si Hanbin ng potion at isinaboy ito sa buong katawan ni Artes para sa kanyang paggaling. Nagpasalamat naman si Artes at sinabing sapat na muna ang gamot na iyon. Nagtanong ang ating bida kung bakit palaging hubad si Artes tuwing nagbabago ng anyo, at ang sagot naman nito ay sana raw ay may damit siyang hindi nawawasak. Ngunit mas inalala ni Artes ang kalagayan ng leech, kaya sinabi ni Hanbin na pansamantala niya muna itong pinatigil. Dito ay makikita ang leech na nakatusok sa espada ni Hanbin habang hindi ito makapaniwala na naging abo na lamang ang kanyang mga kamay at paa. Wala itong magawa kundi ang magsisigaw sa galit. Dito ay ipinaliwanag ni Hanbin na dahil ang mga buto ng leech ay gawa sa mana. Hindi na ito makakagamit pa ng mahika matapos niyang wasakin ang mga bahagi nito. Ayon sa ating bida, ito na ang pinakamainam na paraan para mapatigil ang paggalaw ng isang undead. Habang patuloy pa rin sa pagsigaw ang leech dahil sa galit, napansin naman ni Artes na napakalakas pa rin ang boses nito. Sumagot naman si Hanbin na mas matibay kasi ang katawan ng leech kaysa sa kanyang inaasahan, kaya naman nagagawa pa rin itong sumigaw ng ganoon kalakas. Subalit natatawang sinabi ni Artes na hindi na kailangan pang magpaliwanag ng ating bida. Ayon sa kanya, hindi madaling hulihin ang ganoong kalakas na kalaban nang hindi ito pinapatay. Inamin pa ni Artes na kung ang kalaban ay katulad niyang isang dragon, hindi niya alam kung mapapatay ba niya ito. Dahil dito, napaisip si Hanbin kung alam na ba ni Artes ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Subalit hindi ito pinansin ni Artes. Habang papalapit siya sa leech, sinabi nitong may mas mahalaga pa siyang dapat itanong dito. Tinanong naman siya ng leech kung nagpunta ba ang dragon para lang malitin siya habang nasa anyong tao ito. Kasabay nito, hinawakan ni Artes ang buto ng leech at pinadaloy ang kanyang magic. Dito na muling nagsisigaw sa sakit ang leech. Kaya naman nagtaka si Hanbin dahil hindi niya akalaing nakakaramdam pala ng hapdi ang mga tulad nito. Ipinaliwanag ni Artes na para sa mga normal na tao, ang ganitong magic ay parang ngali lang sa pakiramdam. Pero para sa isang leech na gawa sa mana ang buong katawan, ang dulot nitong hapdi ay talagang hindi nila kayang tiisin. Sa huli, binalaan ni Artes ang leech, kung ayaw nitong mamatay sa gitna ng matinding paghihirap, kailangan nitong sabihin ng katotohanan, kung sino ang mga kasama nito at bakit nila tinugis ang lahat ng mga nawawalang hunters. Nang sandaling yun, tila may inilabas ang leech mula sa kanyang bibig kaya agad itong tiningnan ng ating bida. Natatawang sinabi ng leech na ang mga batang dragon na tulad ni Artes ay walang alam sa tunay na takbo ng mundo. Ayon sa kanya, ang mga may edad na 500 taon ay mas mabilis makaunawa, kaya naman matagal na silang sumanib sa grupo nila. Dito na biglang nabanggit ni Hanbin ang tungkol sa grupo na sinasabi ng leech na ang Great Earth. Muling nagsalita ang leech at sinabing panuorin na lamang nila ang pagkasunog ng mundo doon sa kabilang buhay. Kasabay nito, bigla na lamang nagliwanag ang ngipin ng leech habang makikita ang pagkagulat ng dalawa sa tindi ng liwanag na iyon. Ilang sandali lang, niyanig ang buong paligid ng isang napakalakas na pagsabog. Sa kabilang dako naman, matapos maayos ni Efer ang kanyang mga gamit, isa-isa niya itong sinuri. Mayroon siyang dalawang komportableng kumot, suklay, horsehair brush, at pati nail clippers. Nahirapan siya sa pagpili kung ano ang dapat dalhin, pero sa tingin niya ay ayos na ang lahat para sa kanyang pag-alis. Nagpaalam na siya sa kanyang dating tahanan, subalit dahil sa sobrang bigat ng kanyang dala, hindi niya ito mabuhat. Napaisip siya kung dapat ba siyang magbawas ng gamit, pero dito na napatulo ang kanyang mga luha habang nakayakap sa kanyang mga paboritong gamit. Hindi niya kayang iwan ang mga ito dahil pinaghirapan niya itong kolektahin. Napansin din niya na maraming kakaibang nangyayari nitong mga nakaraang araw, may biglang sunog sa kagubatan na tumupok sa kanyang garden, at may nahulog pang dambuhalang yelo mula sa langit nang matutulog na sana siya. Hindi lang yan, niyanig din sila ng lindol na tila ba magkakabitak-bitak na ang mundo. Dahil sa puyat at pagod, pakiramdam niya ay haggard na ang kanyang mukha.
Inisip ni Effer na baka galit ang Diyosa dahil tinulungan niya ang taong puro muscle na si Hanbin. Sinasabi niya sa sarili na isa lamang siyang cute at matalinong wyvern. Pero biglang may isang aninong lumitaw mula sa labas. Dahil sa takot, kaagad napalingon si Effer at sinabi sa sarili na baka guni-guni lang niya ang naramdaman, kaya kailangan na niyang magmadaling umalis. Subalit hindi niya napansin na nasa tabi na pala niya ang isang estranghero at bigla siyang kinausap. Namangha ang lalaki dahil sa unang pagkakataon ay nakatagpo siya ng isang nagsasalitang wyvern. Nagulat ng husto si Effer at napaisip kung kailan pa ito pumasok at kung narinig ba siya nitong nagsasalita mag-isa. Pero agad siyang pinakalma ng lalaki at sinabing huwag matakot, may hinahanap lang daw siyang kaibigan at narinig niya ang boses ni Effer kaya siya napadaan. Nagtakang sumagot si Effer na wala namang ibang nakatira sa paligid na yun. Ayon sa lalaki, alam niya ito kaya nga nahihirapan siyang mahanap ang kanyang kaibigan. Sinabi naman ni Effer na wala siyang nakikitang tao doon sa loob ng mahigit isang taon kaya baka hindi siya makatulong. Ngunit sumagot ang lalaki na baka matulungan pa rin siya ni Effer, dahil ang kaibigang hinahanap niya ay isang skeleton. Mabalik tayo sa eksena bago ang pagsabog. Napansin ni Artes na ang mga ngipin ng Lich ay gawa pala sa mana stones. Kinabahan siya dahil napagtanto niyang nagbabalak itong magpakamatay para isama sila sa pagsabog, at alam ni Artes na hindi na niya ito mapipigilan dahil ubos na ang kanyang mana. Naguluhan naman si Hanbin at tinanong ang Lich kung ano ang ginagawa nito. Dahil sa panganib, agad na sumigaw si Artes kay Hanbin na tumakas na sila. Subalit hindi na niya nagawang magpaliwanag pa dahil agad siyang nawala ng malay dulot ng sobrang paggamit ng kanyang lakas. Lumipas ang isang linggo matapos ang naganap na pagsabog. Isang babae ang nag-obserba sa paligid at sinabing tila may bomba o kung anong sumabog sa lugar na yon. Tinanong niya si Richard kung may nakalagay ba tungkol dito sa kanilang guideline. Ayon kay Richard, base sa mga bakas ng mana, nangyari ang pagsabog isang linggo na ang nakalipas. Dagdag pa niya, habang tinitingnan ng kanyang guideline, malamang nakagagawa nito ni Heijen Shin na nagpasabog sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala ang babae na magpapakamatay ang taong yun, lalo na't ginawa nitong Lich ang sarili dahil lang sa takot mamatay. Ngunit biglang may umakbay sa kanya. Tinawag ng lalaki ang pangalan ni Leslie at agad na tinanong kung ano ang ginagawa nila sa lugar na yun. Hindi ito nagustuhan ni Leslie, kaya agad niyang hinugot ang kanyang armas na naging sanhi ng kanilang sagupaan. Galit na sinigawan ni Leslie si Alejandro at binalaan na huwag siyang hahawakan kung ayaw nitong maputulan ng mga kamay. Pabirong sumagot si Alejandro na sulit naman ang maputulan basta gagamitan ni Leslie ng healing magic pagkatapos. Pero bago pa man sila magpatuloy, bigla na namang niyanig ang lugar ng isang malakas na pagsabog. Makikita na si Richard pala ang may gawa ng pagsabog na yun upang pigilan ang dalawa sa kanilang pagtatalo. Tinawag niya si Alejandro at sinabing dahil huli na itong dumating, hindi pa nito alam na dito mismo namatay sa labanan si Heijen Shin. Gulat na nagtanong si Alejandro kung ang skeleton ba na yun ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag ni Richard na nagpasabog ang Lich ng lakas na higit pa sa kaya nitong pagalingin. At gaya ng inaasahan, wala ring natirang bakas ng kanyang kalaban. Kaya naman sinabihan niya si Alejandro na magpakita ng kaunting respeto. Subalit napansin ni Alejandro na tila may mali. Sinabi niya na bago siya makarating sa lugar na yon, may nakita siyang isa pang pwesto na tila gawa rin ng Lich, mahigit 1 milya ang layo mula rito. Sumang-ayon si Leslie at sinabing kanina pa nila iniisip kung gaano kalakas ang kalaban na nagtulak sa isang level 72 na Lich para magpakamatay. Dahil dito, napaisip ng malalim si Richard. Nagtaka siya kung paano nailipat ang Lich mula sa tunay na pinaglabanan habang sumasabog ito, lalo na't wala siyang maramdamang ibang enerhiya sa paligid maliban sa lakas ni Heijen. Dahil sa narinig, napaisip si Richard kung posible bang nailipat siya mula sa battlefield habang nagse-self-destruct siya. Pero ang ipinagtataka niya, wala siyang nararamdamang ibang enerhiya maliban sa kay Heijen, kaya paano nila yun nagawa? Sa kabilang dako naman, ipinaliwanag ng ating bida na sinipa lamang niya ang kalaban. Dahil dito, hindi makapaniwalang nagtanong si Artes kung talagang sipa lang ba ang ginawa ni Hanbin sa ulo ng Lich. Sumagot si Hanbin na ang tanging naisip niya lang noong sandaling iyon ay mailayo ang ulo nito sa kanila, at hindi niya akalaing sasabog pala ito. Dagdag pa niya, sigurado raw siyang hindi naman ganoon kalakas ang sipa niya para magsanhi ng ganoon katinding pagsabog. Dito na nagpaliwanag si Artes na hindi ang sipa ni Hanbin ang dahilan. Kundi magpapakamatay talaga ang Lich kaya ito sumabog ng ganoon kalakas. Nang hinayang din ng bida dahil tila wala siyang nakuhang experience points dahil sa pagpapakamatay ng level 70 na kalaban.
Ipinaliwanag ni Hanbin na ibinalik niya si Artes sa bayan dahil nawalan ito ng malay. Pero nag-alala si Artes dahil labag sa batas ang tumalon sa pader ng bayan. Agad namang binweltahan siya ni Hanbin at tinanong kung paano raw ba siya papasok sa main gate habang may pasan-pasan na lalaking walang damit. Kwinento pa ni Hanbin na dahil hindi niya alam kung nasaan ang bahay ni Artes, nagpunta na lang siya sa opisina ng chairman sa Builders Association. Dahil doon, itinuring siyang kriminal at hinabol pa ng mga gwardiya hanggang sa makasalubong niya ang isang grupo ng mga smugglers. Sa dami ng gulong pinasok ni Hanbin sa loob lang ng maikling oras, nasabi na lang ni Artes sa kanyang isip na tila mas malaking perwisyo pa ang idinulot ng ginawang eksena ni Hanbin sa buong bayan kaysa sa mismong pagtalo nila sa isang malakas na leech. Nakangiti namang sinabi ni Hanbin na dahil sa tulong ng chairman, nagising din agad si Artes sa loob lang ng isang araw kaya naging maayos ang lahat sa huli. Inamin ni Artes na hindi niya akalaing may taong kasing lakas ni Hanbin. Labis ang pasasalamat niya dahil hindi niya alam ang mangyayari kung nahuli siya ng masamang taga-ibang mundo na yon. Agad binawi ni Artes ang kanyang sinabi at nilinaw na alam niyang magkaiba si Hanbin sa mga demonyo na yon. Sumagot naman si Hanbin na kahit sa mundong pinanggalingan niya, marami ring mga mamatay tao. Alam din niya ang misyon ni Amphilos na pasukin ang kontinente ng Latna at patayin ang mga Diyosa, pero wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Mas pipiliin pa ni Hanbin na mamuhay ng normal at makibagay sa mundong ito kaysa maging isang baliw na mamamatay tao. Dahil dito, nagtanong si Artes kung ang karamihan ba ng mga taga-ibang mundo ay mga normal na tao lang noong una. Kinumpirma ito ni Hanbin, pero nabalitaan daw niya na marami sa kanila ang nagiging mamatay tao kinalaunan. Nang tanungin ni Artes kung ano ang pinagkaiba ni Hanbin sa kanila, sinabi ng bida na ang tanging pinagkaiba niya ay ang walang kwentang guideline na nakalagay sa kanya na hindi naman niya magamit ng maayos. Nagulat ng husto si Artes nang marinig ang tungkol sa guideline, dahil sa pagkakaalam niya, ang kapangyarihang yun ay galing mismo sa demon god Amphilos. Ipinaliwanag ni Hanbin na isa sa mga kakayahan nito ay ang makakita ng levels. At naniniwala siyang may mga nakatagong aspeto pa ang guideline na hindi alam ng ibang mga gumagamit nito. Dahil sa mga narinig, napaisip si Artes. Sinabi niya na tila may kung ano sa loob ng guideline na nagtutulak sa mga taga-ibang mundo na pumatay o sumunod sa mga utos ng god-demon. Sumagot si Hanbin na malamang ang walang kwentang guideline din niya ang dahilan kung bakit level 5 lang ang laging lumalabas sa kanya. Hindi niya alam kung gaano kalala ang sira nito, kaya natatakot siya na baka isang araw ay bigla na lang din siyang mawala sa sarili at magsimulang pumatay ng kung sino-sino. Dahil dito, binalaan niya si Artes na walang mabuting idudulot ang pagsama sa kanya. Marami naman na siyang naipong pera at wala na ring dahilan para manatili pa roon, kaya nagpaalam na siya at mag-ingat palagi si Artes. Bago pa man makalabas si Hanbin, ipinakilala ni Artes ang kanyang sarili, siya si Artes Ampitia Ragnarok. Inapo siya ng mga fire dragon ng Diyos ang si Kibriel, at bilang isang dragon, hinding-hindi siya nakakalimot sa utang na loob. Napangiti na lang si Hanbin at nagpakilala rin bago tuluyang umalis, siya si Hanbin Ryu, isang simpleng retiradong sundalo. Pagsapit ng gabi, isang karwahe ang nakahanda para sa kanyang pag-alis. May inabot ang chairman sa kanya at sinabing maaari niyang gamitin ang karwahe na ito pati na ang mapa para sa kanyang paglalakbay. Ipinaliwanag din ng matanda na makakalabas siya ng gate ng lungsod gamit ang mga dokumento mula sa Builders Association. Ipapadala na lang daw ang kanyang bagong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng isang broker, kaya kailangan niya itong makatagpo sa kanyang pupuntahan. Sumang-ayon naman ang ating bida sa mga bilin ng matanda. Dagdag pa ng chairman, iwan na lamang daw ni Hanbin ang mga kargamento sa itinakdang lugar at ibenta na ang karwahe pagkatapos. Nagtaka pa nga si Hanbin kung anong gagawin sa perang mapagbebentahan, pero sinabi ng matanda na gawin niya na lang itong panggastos sa kanyang paglalakbay. Biro pa nito, sulit na raw ang perang yun para lang mapaalis ang isang sakit sa ulong tulad ni Hanbin. Dahil dito, nangako ang ating bida na babayaran niya ang matanda balang araw bilang pasasalamat. Pero bago siya tuluyang makalayo, nag-iwan ng isang napakaseryosong hiling ang chairman. Gusto nitong mangako si Hanbin na huwag itong papatay ng kahit sinong tao, dahil sa sandaling gawin niya yon. Doon na siya tuluyang magiging isang ganap na halimaw, isang bagay na hindi na niya dapat pang makalimutan. Naiintindihan naman ito ni Hanbin at bago siya tuluyang maglakbay palayo, nangako siyang babalik siya rito balang araw. Biglang tumingala ang chairman sa kalangitan habang nanalangin sa mga Diyosa na gabayan at bantayan silang lahat. Sa kabilang dako naman, makikita si Effer na kakababa lang. Sinuri ni Richard ang lugar at nagtatakang nagtanong kung ito ba ang isa pang pwesto kung saan nakipaglaban ang Leech noong nakaraang linggo,
dahil puro bakas lang ng mahinang mahika ang narito. Habang nangyayari ito, naluluhang napaisip si Effer kung bakit sa dami ng pwedeng mangyari ay nahuli pa siya ng mga miyembro ng Great Earth, pakiramdam niya ay napakalupit talaga ng kanyang kapalaran. Nagduda rin si Leslie dahil imposible raw na matalo ang isang lich ng ganoon kainang mahika. Kaya itinanong niya kung may iba pa bang enerhiya sa paligid maliban sa mana. Dito ay sumingit si Alejandro at tiniyak na natingnan na niya kung may bakas ba ng aura, prana, o force, pero wala siyang nahanap na kahit ano. Dahil dito, nagtaka si Richard kung paano nadurog ng ganoon ang mga buto ng lich gamit lang ang purong pisikal na lakas. Subalit naisip din niya, may mga nilalang na kayang gumawa nito, gaya ng isang 500 taong gulang na dragon na kayang pagdurag-durugin ang mga buto ng isang lich. Kaya naman, binalak nilang gamitin ang mga bakas ng dugo sa lupa upang matuntun at mahanap ang may gawa nito. Kinaumagahan, maririnig ang boses ng ating bida na tila problemado. Umaarte si Hanbin na kesyo nasira daw ang gulong ng kanyang karwahe at hindi na siya makagalaw, kaya pakiramdam niya ay katapusan na niya. Sinabi pa niya na mawawalan lang ng silbi ang lahat ng ginto at pilak na lula ng kanyang karwahe kung hindi siya makakaalis doon. Pero ang totoo, ginagawa lang ito ni Hanbin para mang-akit ng mga bandidong nakaabang sa kanya. Isa sa mga tauhan ng mga bandido ang nakahalata at sinabihan ang kanilang boss na mukhang kainahinala ang sitwasyon. Pero sinabihan lang siya ng kanilang boss at sinabing nagugutom na ang kanyang pamilya, kaya nag-utos ito na magtapang-tapangan sila at sumunod sa kanya. Dito na nilapitan ng mga bandido ang ating bida. Mayabang na nag-alok ang kanilang boss na si Calandoro ng Shadow Gorge Bandits, natutulungan daw si Hanbin dahil mukhang mabigat ang karwahe sa dami ng kayamanan. Subalit natigilan ng lahat nang biglang buhati ni Hanbin ang buong karwahe gamit ang isang kamay lang para ikabit ang natanggal na gulong. Dahil sa takot sa ipinakitang lakas, mabilis na nagpulasan at nagtakbuhan ang mga bandido. Ilang sandali lang ang lumipas, makikita na muling naglalakbay ang ating bida gamit ang kanyang karwahe. Pero sa pagkakataong ito, may kasama na siya, ang bandidong si Colondoro na ngayon ay may malaking bukol na sa ulo. Habang nagmamaneho, pinaliwanag ni Hanbin na kahit anong tingin daw niya sa mapa ay hindi talaga niya mahanap ang tamang daan. Dahil wala ring ibang dumadaan sa lugar na yon, sobrang nag-alala raw siya, kaya laking pasasalamat niya nang biglang sumulpot si Cal Onroad. Siyempre, hinding-hindi naniwala ang boss ng mga bandido. Sa isip-isip niya, sinadya lang talaga silang pilitin ni Hanbin na magpakita para may mapagtanungan ito ng direksyon. Inayos din ni Colondoro ang pagbigkas sa pangalan niya at galit na sinabing Colondoro ang pangalan niya at hindi Cal Onroad. Dahil sa pagrereklamo ni Colondoro tungkol sa kanyang tunay na pangalan, sinaman lamang siya ng tingin ni Hanbin at tinanong kung ano ang sinasabi nito. Sa takot ng bandido, napilitan siyang sumunod na lang sa gusto ng ating bida. Pinilit ni Hanbin na tawagin itong Cal Onroad na pinuno ng mga mabahong bandido, kaya naman wala nang nagawa ang kawawang boss kundi tanggapin na lang ang pang-aasar sa kanya para hindi na lumala ang sitwasyon. Para mabago ang usapan, agad na may itinurong bahagi si Colondoro. Doon ay nasiyahan si Hanbin sa kanyang nakita dahil sa laki nito kumpara sa Onpros. Ang bumungad sa kanila ay ang Dungeon City ng Haiten. Ipinaliwanag ni Colondoro na ang dambuhalang bangin na nakikita nila ay ang pinakasikat at pinakamalaking dungeon sa Hilaga, ang Crater Valley Dungeon. Nagtaka naman si Hanbin kung hindi ba delikado ang isang lungsod na nasa gitna mismo ng dungeon. Nilinaw naman ng bandido na dahil nasa paanan pa ng bangin ang pasukan ng dungeon, bihira lang ang mga halimaw na nakakaakyat hanggang sa tuktok. Bukod dito, mas pabor daw ito sa mga hunter dahil mas malapit ang dungeon, mas tipid sa pagbiyahe. Habang pinagmamasdan ang paligid, lihim na napaisip si Hanbin. Bagamat magandang malapit lang ang dungeon, mukhang hindi magiging madali ang balak niyang palihim na pagbaba sa pinakailalim nito. Kasabay nito, sinabi ni Colondoro na nakarating na sila, pero babala niya, dahil malaki ang lungsod na ito, asahan na mas mahigpit ang mga gwardiya sa pag-inspeksyon sa gate bago sila makapasok. Plano sana ni Hanbin na magsalita, pero bigla na lang mabilis na nagtatakbo palayo si Colondoro. Habang kumari pa, iniisip ng bandido na kamuntika na siyang mahuli sa checkpoint, pero hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari, bigla na lang siyang bumangga sa isang matigas na harang. Laking gulat niya nang makitang nasa harapan na niya agad si Hanbin. Dahil dito, halos magmakaawa na ang bandido at sinabing oras na mahuli siya sa checkpoint ay siguradong tapos na siya. Sa tindi ng pagmamakaawa nito, nahiya na lang si Hanbin at pinatigil ang bandido dahil masyado na silang nakakaagaw ng atensyon. Ipinaliwanag ni Colondoro na dahil bago lang si Hanbin sa lugar na yun, hindi nito alam kung gaano kabagsik ang naturang lungsod.
Ayon sa kanya, hinarangan nila ang dulo ng Crater Valley at ginawa itong isang detention center kung saan kinukulong ang lahat ng mga kriminal sa buong Hilaga. Puno raw ito ng mga kriminal na ituturing ng mga halimaw, at ang isang maliit na bandidong tulad niya ay siguradong hindi tatagal doon. Pero ang mas nakakatakot pa, sinabi ni Colondoro na may mas matindi pa sa mga halimaw na yon. Kamakailan lang daw ay may nahuling isang taga-ibang mundo na ikinulong doon. Sobrang lupit daw nito kaya pati ang mga halimaw sa loob ng kulungan ay nanginginig sa takot sa kanya. Laking gulat ni Hanbin nang malaman niyang may isa pang taga-ibang mundo sa lugar na yon. Kinumpirma naman ito ni Colondoro at sinabing siguradong lalamunin siya ng buhay ng halimaw na yun kapag nahuli siya. Iniisip pa lang niya ang mangyayari sa kanyang ina at anak ay nanginginig na siya sa takot. Subalit bago pa man humaba ang usapan, napansin nilang may isang bantay na papalapit sa kanila para mag-usisa kung may problema ba. Agad na kumilos ang ating bida at may iniabot na supot ng pera kay Colondoro. Pinalabas ni Hanbin na ang bandidong kasama niya ay isa lamang trabahador na biglang nang iwan sa trabaho. Ipinakita rin niya ang kanyang mga dokumento at sinabing papasok na siya sa lungsod pagkatapos niyang ayusin ang gulo roon. Nagtaka naman si Colondoro kung para saan ang perang ibinigay sa kanya ni Hanbin. Ipinaliwanag ng ating bida na naranasan din niyang magsimulang muli nang walang-wala at alam niyang napakahirap nito. Pinayuhan niya ang bandido na magbagong buhay na, maglinis ng kamay, at maghanap na lang ng disenteng trabaho. Dahil sa kabutihang loob na ito, nangako si Colondoro na gagamitin niya ang mga gintong barya sa mas mabuting paraan. Habang nagpapalam, tila nagpapakaastig na lumisan ng ating bida bitbit ang kanyang bagong misyon sa lungsod. Subalit nang suriin niya ang kanyang bulsa, bigla siyang napamura sa gulat. Puro barya na lang na tanso at pilak ang natira sa kanya. Doon niya napagtanto na maling supot ang naibigay niya sa bandido. Kaagad niya itong tinawag, pero huli na ang lahat dahil mabilis na itong naglaho. Ilang sandali ang lumipas, makikitang nakapasok na sa loob ng lungsod si Hanbin habang napapaligiran ng iba't ibang mga karatula. Pero tila lutang pa rin siya at problemado dahil sa nawala niyang pera. Iniisip niya na siguradong hindi siya magtatagal sa lungsod na ito sa liit ng natira niyang panggastos. Napaisip tuloy siya kung kailangan niya na namang bumalik sa pagiging construction worker, tutal sanay naman siyang magpakapagod sa mabibigat na trabaho. Habang hinahanap niya ang opisina ng mga engineering guild, bigla siyang napatigil nang may mabasa siya sa isang karatula. Doon sa signage, nakasulat ang "Ginoong Retiradong Sundalo". Dahil sa linyang yon, agad niyang napagtanto kung sino ang may gawa niyon. Walang iba kundi si Artes, na masayang-masaya nang muli niyang makita ang ating bida. Dahil sa hiyang dala ng ginawang karatula ni Artes, agad siyang binitbit ni Hanbin at inilayo sa maraming tao. Ilang sandali ang lumipas, makikita ang dalawa na kalmado nang nakaupo sa isang tahimik na lugar habang nagkakape. Sinabi ni Artes na bihirang makakita ng ganito kagandang pwesto sa lungsod, at ang pag-inom daw ng tsa roon ay nagpapalimot sa lahat ng problema sa mundo. Sumang-ayon naman si Hanbin at sinabing medyo kumalma na rin ang kanyang loob. Pero biglang napatanong si Artes kung ano raw ba ang ginawa ni Hanbin at bakit nalate ito ng 2 araw sa pagdating sa lungsod. Dahil sa tanong na yon, biglang nabasag ni Hanbin ang hawak niyang tasa sa matinding inis. Galit niyang kinwestiyon si Artes kung paano ito naunang dumating sa kanya ng 2 araw sa lungsod. Para kay Hanbin, tanggap na niyang naligaw siya kaya siya nahuli, pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit naroon din ang dragon. Pero tila wala namang pakialam si Artes sa init ng ulo ng ating bida. Kalmado lang siyang sumagot at tinanong si Hanbin kung wala ba talagang nabanggit sa kanya ang chairman ng Builders Association. Kaya bigla nag-flashback sa ating bida ang bilin ng chairman tungkol sa isang broker na kailangan niyang makatagpo sa lungsod na ito. Doon lang tuluyang napagtanto ni Hanbin na ang broker na tinutukoy ng matanda ay wala palang iba kundi si Artes mismo. Dahil sa revelasyong ito, sinabi ni Hanbin na naa-appreciate niya ang alok ni Artes na magsama sila sa isang party, pero nagbabala rin siya na walang magandang maidudulot ang pagsama sa kanya. Subalit tila hindi ito pinansin ni Artes at hirit niya. Nasayang lang ba ang pera niya sa pagbili ng bahay na yun kung hindi rin naman sila magsasama? Nang marinig ang tungkol sa bahay, biglang nagbago ang ihip ng hangin at pumayag agad ang ating bida, sabay mungkahi na si Artes na lang ang maging party leader. Nag-alinlangan naman si Artes dahil paanong ang isang tulad niya ang mamumuno kung may kasama siyang kasing lakas ni Hanbin. Mabilis siyang binara ng ating bida at ipinaalalang level 5 lang siya, kaya imposibleng maging leader. Sumang-ayon naman si Artes. Habang idinagdag ni Hanbin na sa level niya ay imposible ring sumikat para makalapit sa mga diyosa.
Pero binalaan siya ni Artes, kung plano niyang sumikat, siguradong ang mga Inquisitor ang unang maghahanap sa kanya. Ipinaliwanag ni Hanbin na kaya nga plano niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan habang nagpapalakas, pero ang problema, halos wala nang nakukuha na experience points ang ating bida sa mga halimaw na kanyang kinakalaban. Habang frustrated na naghahanap ng maiinom, itinuro ni Artes ang refrigerator. Dito na tuluyang nagulat si Hanbin at hindi makapaniwalang may refrigerator din pala sa mundong yon. Napansin naman ni Artes na tila palaging minamaliit ng mga taga-ibang mundo ang kanilang teknolohiya, kaya naman hindi niya maiwasang magtaka sa naging reaksyon ng ating bida. Dahil sa sobrang pananabik, agad na nilapitan ni Hanbin ang refrigerator. Sinabi niya na matapos ang mahabang panahon na pagkakastalk niya sa Rock Mountain, nawala na siya ng pag-asa na makakakita pa ng ganitong mga kagamitan. Tuwang-tuwa siyang isipin na makakainom na siya ng malamig na tubig at makakakuha ng yelo hanggat gusto niya. Pero ang saya ay biglang napalitan ng pagtataka nang hindi niya ito mabuksan. Laking gulat at inis niya nang lumabas sa kanyang guideline na kailangan palang maging level 10 para lang magamit ang refrigerator na yun. Muntik na itong sirain ni Hanbin sa tindi ng galit habang sinisigaw kung bakit pati ang isang simpleng ref ay may level requirement. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Artes at ipinaliwanag na dahil ang refrigerator ay itinuturing na isang magical tool, natural lang daw na may kailangan itong level bago magamit. Pero hindi ito tanggap ni Hanbin, giit niya, walang ganyang klaseng rules sa pinanggalingan niyang mundo. Dahil sa sinabing ito ni Hanbin, tila may napagtanto si Artes. Ipinaliwanag niya na ang mga kagamitang ito, pati na ang system ng levels, ay mga tool na nagmula sa mga dungeon na ginawa ng demon god na si Omphalos. Pero dahil sa tindi ng uhaw at inis ni Hanbin, wala siyang pakialam kung sino man ang gumawa nito. Dito na nagbigay ng ideya si Artes. Sinabi niya na may paraan para sumikat si Hanbin kahit mababa lang ang kanyang level, at magagawa niya ito nang hindi nabubunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagtaka naman si Hanbin, dahil binalaan na siya ni Artes dati na walang kahit anong magical tool ang kayang magtago ng tunay niyang level sa mundong ito. Pero ayon kay Artes, mas simple lang daw ang gagawin nila kaysa sa iniisip ng ating bida. At bago pa man makapag-react si Hanbin, bigla na lang siyang inutusan ni Artes na maghubad ng kanyang damit. Sana nagustuhan niyo ang kwento. Mag-like, subscribe, at comment na sa ibaba para updated. Salamat, mga kabute!